Bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong umaga ng Sabado, ay may makakausap po muli tayo tampok sa atin pong mga panayam na ginagawa dito sa Bombo Radio Philippines. Magandang umaga po ang ating pagbati kay former Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. Si Bombo Dennis pa rin po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Ibahin ko muna, Secretary Abalos. Dati ay pinapakilala namin kayo with your credentials. At this point, kayo naman ang magpakilala sa ating mga taga-subaybay. Sino nga ba ito si Attorney Benjamin Benhur Abalos Jr.? Go ahead po. Magandang umaga, Dennis, at magandang umaga, Everly. Ako po si Benhur Abalos. Ako po yung dating alkalde ng Mandaluyong na halos 15 taon. No? At ako rin po ang naging chairman ng Metro Manila Development Authority noong panahon ng COVID. Tapos po ako yung naging sekretaryo ng DILG. Nung ako po yung mayor ng Mandaluyong, kami po hinirang na economic tiger, no, of Metro Manila. At marami po kaming award, Best in Nutrition, Most Child-Friendly, most business friendly, pangalawa sa sabihin na nating sa finances, no, ginawad ng DTI at marami pa po, no. Yun po ako, si Benhur Abalos. Ayun, Oo, at saka parang hindi nababanggit madalas, si Secretary Abalos, isa ho siyang abogado, At naging pro bono lawyer pala kayo doon sa sektor ho ng mga TODA, yung mga tricycle operators and drivers, yung mga namamasada ng kanilang tricycle at yung mga vendors diyan sa iba't ibang dako ho ng Metro Manila. At bilang nagsusulong ho ng mga ganitong adikain ay ano ho ang nakikita po ninyo na mainam na hakbang ng gobyerno para matulungan ho sila maliban doon sa mga fuel subsidy at iba pang tulong na naipagkakaloob na ho sa mga nakalipas na pagkakataon? Ano po ang nakikita ninyong malaking problema sa kanilang hanay na kinakailangan talagang matugunan, Secretary? Well, sa ngayon, no, yung kasing fuel subsidy kasamang Dennis ay hindi pa naibibigay, no. At ito'y hindi nabibigay ng buo, ika nga. Ako'y matagal nga kamukha na sinabi mo, nung ako'y bagong abogado pa lang, way back in year 2002, 1990s pa, abogado na ako noon ng mga TODA dito sa Metro Manila, no? Kila A. Sevilla. At hanggang ngayon, ako'y kasama nila, ako'y nagbibigay ng konsultasyon sa kanila. Alam niyo itong fuel subsidy, ito yung binibigay sa ating mga kasamang tricycle. Ang naging problema, ito'y dinadaan sa cellphone, sa smartphone, no? Sabi nga, pero hindi lahat ng tricycle natin ay may smartphone. At kung meron man, ito'y nakapangalan sa mga anak nila. So, hindi nila natanggap ito. Nakipagpulong kami kay LTFRB chairman tungkol dito at sinabi nga namin ang problema at sinabi namin baka po pwedeng idaan na lang niyo sa bangko o hindi naman idaan na lang natin sa local government unit. No? Anyway, may listahan na naman at napakabait naman ni chairman. Siguro mga last month pa ito nung nakipagpulong kami sa kanya. No? So more or less, ito po ang nilalakad po namin ngayon as far as the tricycle TODA is concerned. Okay, Secretary, ang akin hong katandem si Bombo Jaira Hangayo. Meron ding mga katanungan po sa inyo. Bombo Jai, with your questions? Yes, Secretary, isa sa magagandang proyekto ninyo sa Mandaluyong ay ang napakagandang public cemetery sa Kalakhang, Maynila at marahil sa buong bansa ang Garden of Life Park. Maaari niyo po bang ikwento kung paano ninyo itinayo ang world-class cemetery sa Mandaluyong? Well, actually kasi nung ako'y alkalde, alam mo yung typical na sementeryo sa atin na pataas. Tapos kung aanuhin mo parang apartment ang tawag dun eh. Pero at that time ay punong-puno. So maski kuminsan medyo sariwa pa yung patay, kinukuha na lang yung mga remains. Pati yung kalye namin, bibingan ng mga bata. Pero ang matindi rito, Jaira, saan nakalagay yung mga buto? Alam mo saan nakalagay? Mga 5,000 buto noon, nakalagay sa plastic bag, ang nakabodega lang. So napakabigat dahil ito'y dapat public cemetery, dapat walang mayaman, walang mahirap. Pero kung mahirap ka, nakalagay ka lamang sa plastic bag. No? So kung gagalawin mo yan, sigurado matatalo ka sa eleksyon, sigurado didimanda ka pa.
Pero sabi ko, hindi ako papayag dahil konsensya ko naman ito. So giniba ko ang portion nito. At ayun, isang malaking park ito. Nagkaroon kami ng columbarium, ng crematorium, nagkaroon ng ayos. Yung dating pang 300, yung pang 300 na katawan, ngayon, yung espasyong yun is good for 2,592 dahil may columbarium ito. No? At ito'y hinirang na isa sa pinakamagaling proyekto sa Pilipinas ng Galing Pook Award. No? Yun po ang sinagot namin dito. Kaya for the next 30-40 years, wala na kami problema tungkol sa aming sementeryo. Alright. Another question po, bilang tumatakbong senador, ano po ang plataforma ni Attorney Abalos bukod sa pag-amyenda sa Local Government Code at mga suporta sa magsasaka? Well, alam mo, no, importante rin dito ang edukasyon. Kasi ngayon, meron tayong free education. Ang ano natin, ito'y tinatawag natin United Student Financial Assistance System o UNIFAS. No? Ito'y binabayad ng gobyerno sa mga kolehiyo, no? Sa mga universities. Pero ang problema rin, dapat re-examine ito dahil dapat tignan yung tinatawag na ano nito, na angkop ba ito sa bayad sa university. Dahil every 5 years, no? Baka mamaya medyo nalulugi na sila. To make sure na talagang quality ang ating education natin, no? At pangalawa, may tinatawag tayong Special Educational Fund. Ito ay pondo ng mga lokal na pamahalaan upang pangtustos naman sa edukasyon ng bata. Ang problema, nung naging mayor ako, limitado ito. Magagamit mo lang ito sa angkop. For example, hindi mo pwede gawin ito sa school uniform ng mga bata. Hindi pwede. Marami tayong bata dyan. Maski uniforme ay wala. No? So siguro dapat i-review ito para i-expand ang allowable use nito. Ang pangatlo, alam naman natin yung problema natin sa agriculture, bukod sa binanggit ko nung araw, is that siguro ma-expand natin yung role ng local government unit ng pamahalaan na lokal upang makatulong na direktang nang makabili sa mga farmers cooperative, no? Ika nga, o bigyan pa ng insentibo rito na makatulong naman sa ating mga magsasaka. Lalo na yung mga panahon na tagtuyot, naalala ko nung araw, dito sa bandang Nueva Ecija, napakamura ng kanilang mga gulay. Halos tinatapon sa kalye, mga kalabasa. So ang ginawa ko sa Mandaluyong, pinakyaw namin yun, napadala ko ng mga truck, at kung ano naman yung bili namin, no, kasama na yung presyo ng truck, diniretso namin ibinahagi o binenta naman sa mga tiga Mandaluyong na naubos ka agad dahil napakamura. So siguro yun ang magandang network, ang lokal na pamahalaan, no, direkta dito, at ito'y makakatulong ng gusto pagdating doon sa sinasabing chain of supply. No? So ilan lang po ito sa ating iniisip na panukala, Jaira and Dennis. Okay, pahabol ko na lamang, Secretary, no? Dahil isa sa mga mainit na tanong kapag ito, panahon ng eleksyon, yung issue ho ng political dynasty. Alam po namin may kamag-anak din po kayo na nasa gobyerno at kayo'y nanggaling dyan sa lungsod ng Mandaluyong at ito ho ay palaging naipupukol din yung issue ng political dynasty. Kung sakasakali ho, may magsusulong nito dyan sa Kongreso, ano ho ang inyong magiging posisyon at yung saloobin hinggil ho dito sa paksa po na ito? Well, alam nyo, Dennis at Jaira, at kung ito'y sinasabi naman ng ating konstitusyon, susundin natin ito dahil ito sinasabi ng ating konstitusyon. Pero sana gawan natin talaga ito ng masusing pag-aaral, no? Ano ba ang political dynasty? Kasi meron dyan sinasabing first degree. Yung pong first degree ay, ito ikaw, it could be pataas, tatay mo, o pababa, anak mo. O it could be second degree, yung ama mo, tapos lolo mo, no? O kaya naman ama mo, bababa, doon sa kapatid mo. Or it could be third degree, no, sa mga pinsan mo na. So titinan natin ito up to what degree ba ang sinasabi ng political dynasty, anong definition nito, ikumpira natin sa pinaka-successful na mga bansa na meron ganitong panukala, nang sa ganoon meron tayong benchmarking na tinatawag. Yun po ang posisyon ko po rito.
Okay, with that, maraming salamat po sa mga impormasyon na ibahagi po ninyo ngayong umaga sa ating mga taga-subaybay, Secretary, and happy weekend ang amin pong pagbati po sa inyo. Maraming salamat po. Happy weekend, Jaira, Dennis, at sa lahat po nakikinig sa Bombo Radio. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ang dating kalihim ng Department of Interior and Local Government, ngayon ay tumatakbo bilang senador, si Secretary at Attorney Benjamin Benher Abalos Jr.